Pikit mo ang iyong mga mata ngayon at pakinggan mong mabuti ang boses na ito. Huwag mong isipin ang matinis na tili na bumabasag sa katahimikan ng gabi, dahil ang tunay na kamatayan, sa pinakamalupit nitong anyo, ay madalas na dumarating sa gitna ng isang mabigat na kakasakal na katahimikan. Mag-isip ka ng isang tunog na mas malapit sa iyong katawan, isang tunog na lalamon sa iyong buong pagkatao sa takot. Iyan ay ang tunog ng isang hungkag at basang pagkadurog ng bungo ng tao, ang iyong sariling bungo, na nagkakaroon ng lamat na parang lumang kahoy sa ilalim ng isang brutal at walang awang palakol. Isipin mo ang panginginig na dadaan sa iyong mga ngipin habang ang malamig na talim ay bumaon sa malambot na gray matter sa loob iyong ulo, dinudurog ang bawat alaala, bawat pangarap, at bawat kaisipang bumuo sa iyo sa loob ng maraming dekada. Lahat iyon ay maglalaho sa loob lamang ng isang saglit. Sa isang napakalamig na madaling araw noong ika-15 ng Nobyembre, taong 2004, sa tahimik na bayan ng Bethlehem sa New York, ang katahimikan sa Brockley Drive ay napakabigat na tila sinasakal nito ang bawat tahanan. Si Peter Porco, isang lalaking ang buhay ay simbolo kaayusan, katapatan, at pagsunod sa batas, ay hindi nagising sa tunog kanyang alarm clock. Nagising siya sa isang pag-atake na puno pagtataksil, isang hagupit na bumago sa kahulugan buhay at kamatayan para sa sangkatauhan. Hindi ito isang murang kwentong kathang-isip, at hindi rin ito delusyon, isang baliw na manunulat. Ito ang nakakangilabot na katotohanang naitala sa kasaysayan medisina at sa mga file ng pulisya tungkol sa isang lalaki na ang katawan ay tumangging sumuko sa kamatayan, kahit na ang kanyang utak ay umaagos na sa kanyang unan na lunod na sa pulang dugo. Humanda ka, dahil tayo ay lulubog sa pinakamadilim na kailaliman isip tao, kung saan ang hangganan ng malay at di malay ay naglalaho sa isang makabre na sayaw na kasanayang gawi. Habang ang hamog ng lamig ay bumabalot sa mga bintana na parang mga kuko, isang kristal na halimaw, isang madilim na anino ang gumalaw ng tahimik sa loob bahay pamilya Porco. Hindi ito isang estranghero mula sa dilim, kundi isang demonyong pinalaki sa loob mismo mga dingding na ito, ang kanyang sariling anak, si Christopher. Umakyat siya sa hagdan ng kasinggaan, isang maninila sa madilim na gubat, bitbit ang isang ice axe na ang talim ay kumikinang sa ilalim malamlam na ilaw pasilyo. Tumayo si Christopher sa tabi kama kanyang mga magulang, pinagmamasdan ang dibdib ni Peter na tumataas at bumababa sa huling sandali kapayapaan. Nang hindi nalalaman ama na ang anak na kanyang inalagaan ay naging isang malamig na mamamatay tao. Ang unang taga ng palakol ay walang pag-aalinlangan. Pinunit talim ang hangin bago ito bumaon sa frontal lobe ni Peter. Ang tunog ay hindi mailarawan, ang tuyong tunog pagkabasag bungo at ang basang tunog pagsipsip habang ang bakal ay hinihila mula sa malambot na tissue na pumipintig pa sa buhay. Ngunit nagsisimula pa lamang si Christopher. Naging isang machine pagkawasak siya na may ritmo. 1, 2, 5, 10. At pagkatapos ay 16 na beses na itinaas at ibinagsak ang palakol ng may buong galit at puot. Ang bawat taga ay isang pagsisikap na burahin hindi lamang ang buhay, kundi ang pagkakakilanlan at alaala kanyang ama. Ang mukha ni Peter ay naging isang tanawin pagkawasak, puno mga uka ng laman at puting piraso buto sa gitna dugo ang laman. Ang kanyang mga ngipin ay natanggal sa gilagid dahil sa tindi impact, tumalsik sa dingding at kisam na parang mga ivory na bala, nag-iwan maliliit na marka dugo sa bawat sulok. Ang dugo ay bumulwak ng may matinding presyon, pinipinturahan ang kisam at kumot ng mga kakaibang hugis na nagsasalaysay isang ganap na pagtataksil sa gitna dilim. Ang kanang tainga ni Peter ay halos tuluyang natanggal, nakasabit na lamang sa isang manipis na nerve, umiindayog ng nakakapangilabot sa bawat galaw hangin. Ang silid tulugan ay naging isang tunay na katayan, kung saan ang amoy ng bakal at kamatayan ay naging dahilan upang ang hangin ay maging napakabigat at mahirap hingahan. Dito, sa sandaling ito trahedya, ang siyensya, medisina at lohika tao ay ganap na walang magawa upang magpaliwanag. Ang sinumang normal na tao, ayon sa lahat ng batas pisika at anatomy, ay dapat na nawalan malay at namatay agad matapos ang unang taga ng palakol na humati sa bungo.
Ngunit si Peter Porco ay naging isang nakakangilabot na medical paradox. Dahil ang cerebral cortex na siyang sentro kamalayan ay ganap ng nawasak, ang reptilian brain, ang primitive na bahagi utak na ibinabahagi natin sa mga sinaunang nilalang, ang ganap na kumuha kontrol sa katawang lapuray na iyon. Hindi na siya nakakaramdam sakit, hindi dahil matapang siya, kundi dahil ang mga nerves na nagdadala signal paghihirap sa sentro isip ay pisikal nang naputol at nawasak. Si Peter Porco, bilang isang tao, ay matagal nang patay, ngunit si Peter Porco, bilang isang biological machine, ay tumangging mabuwal bago matapos ang kanyang pang-araw-araw na routine. Ang kanyang katawan ay nagsimulang kumilos ayon sa isang purong instinto at mga gawing hinubog maraming dekada paulit-ulit na pagsasanay. Bumangon siya sa kanyang duguang kama, ang dugo ay umaagos na parang pulang talon sa kanyang hubad na dibdib. Inilabas niya ang kanyang mga paa mula sa kutson na lunod na sa sariwang dugo, at ang tunog kanyang paa sa sahig ay isang basang tunog na nagpapakita bigat kamatayang kanyang dinadala. Naglakad siya na parang isang machine na walang kaluluwa sa ibabaw karpet na ngayon ay naging isang putikan dugo at malinaw na cerebral fluid. Isipin mo ang eksenang ito. Isang lalaking wala ng malinaw na mukha, na ang itaas na bahagi ulo ay nakabukas sa malamig na hangin, gumagalaw ng may katumpakan isang sirang orasan. Kinapa niya ang kanyang salamin sa mesa sa tabi kama gamit ang kanyang mga kamay na gutay-gutay dahil ang ilang daliri ay naputol habang sinusubukan niyang protektahan ang kanyang ulo nang hindi namamalayan. Isinuot ni Peter ang salamin sa natitirang bahagi kanyang ilong. Ang metal na galamay salamin ay bumaon sa nakabukas na laman kanyang pisngi. Lumabas siya ng silid, nag-iwan bakas pagkawasak, perpektong bakas dugo ang paa, na may kasamang mga piraso buto at gray matter na nahuhulog mula sa kanyang basag na ulo. Bumaba siya sa hagdan ng paisa-isang hakbang nang may katahimikang maging ang demonyo ay manginginig. Ang malinaw na likidong nagpoprotekta sa utak ay umaagos mula sa kanyang sugat at lieg, humahalo sa madilim na dugo at lumilikha isang makinang na bakas sa ilalim liwanag buwan mula sa bintana. Sa kusina, ang kilabot ay umabot sa antas na hindi kayang paniwalaan isang normal na isip. Inihanda ni Peter ang coffee maker ng eksakto sa paraang ginawa niya ng libu-libong beses sa kanyang buhay. Kumilos siya na tila ito ay simula lamang isa pang ordinaryong araw ng trabaho. Kinuha niya ang kanyang paboritong cereal bowl at nang yumuko siya. Upang magsalin, ang gravity ay nagdulot upang ang mga piraso utak at mainit na dugo ay direktang mahulog sa loob mangkok, humahalo sa malutong na cereal. Sinubukan niyang kumain, ang isang katawan na sa katotohanan ay isang naglalakad na bangkay. Ngunit ang kanyang panga ay durog na, nakasabit na lamang sa ilang litid at punit na balat, kaya hindi siya makagawa normal na pagnguya. Nang may nakakatakot na kalmado, idinura niya ang isang piraso kanyang gilagid na natanggal sa kanyang panga, pinunasan ang kanyang bibig gamit ang duguang kamay, at pagkatapos ay dahan-dahan at determinadong pumasok sa banyo. Doon, tumayo si Peter sa harap salamin. Sa tingin mo, ano ang nakita niya sa sandaling iyon? Nakakita ba siya isang pamilyar na mukha o isang tumpok lamang pumipintig na laman at puting buto sa harap kamatayan? Ngunit ang pinakakamangha-manghang bagay ay hindi siya sumigaw o nagpakita anumang reaksyon. Sa halip, kinuha niya ang shaving cream at sa isang kalmadong paraan, ipinahid ang puting bula sa kanyang mga nakabukas na sugat. Ang puting bula ay bumalot sa mga sugat, pumasok sa loob bungo at tinakpan ang nakalantad na gray matter na parang isang lason na nyebe. Kinuha niya ang labaha at nagsimulang mag-shove ng direkta sa ibabaw kanyang basag na bungo, lumilikha isang tunog bakal na kumakaskas sa buto sa gitna katahimikan bahay kung saan naghahari ang kamatayan. Nang subukan niyang maghilamos ng malamig na tubig, isang malaking pamumuo dugo at tissue ang bumara sa drainage ng lababo, dahilan upang ang tubig ay umapaw na parang isang pulang lawa, ngunit hindi ito pinansin ni Peter. Kumuha lamang siya tuwalya at pinunasan ang natitirang bahagi kanyang mukha, nag-iwan man sa utak sa mga hibla tuwalya. Ang huling bahagi bangungot na ito ang pinakamasakit. Naglakad si Peter sa kanyang opisina.
Ang kanyang katawan ay dahan-dahang bumibigay dahil sa kakulangan oxygen at ang pressure dugo ay bumaba na sa antas kamatayan. Ngunit ang kanyang subconscious ay determinadong tapusin ang huling misyon sa mundong ito. Gamit ang kanyang mga natitirang daliri na gutay-gutay na, kinuha niya ang panulat at nagsimulang sumulat ng may hirap. Pinirmahan niya ang isang tseke para sa kanyang anak, si Christopher, ang mismong taong kumuha kanyang buhay sa kama. Ang dugo mula sa kanyang pulso ay pumatak sa papel, dahilan upang lumabo ang asul na tinta. Dinilaan niya ang sobre upang isara ito gamit ang laway na may halong dugo, isang huling halik kamatayan at pagmamahal para sa anak na kanyang minahal ng lubos. Matapos iyon, naglakad siya sa pintuan sa harap upang kunin ang pahayagan. Ngunit nang hawakan niya ang metal na doorknob, ang ilaw sa kanyang isip ay tuluyang namatay. Ang biological system na lumaban ng ilang oras ay tuluyan ng gumuho. Natumba si Peter Porco sa pintuan kanyang bahay, tinanggap na ang kamatayang humahabol sa kanya mula pa kagabi. Ang investigasyon ay nagbunyag isang detalyeng pinakanakakasuka, nandoon si Christopher sa lahat ng oras na iyon. Hindi siya agad tumakas. Nagtago siya sa dilim pasilyo, pinapanood ang kanyang ama, ang kanyang biktima, habang ginagawa ang bawat routine kamatayan. Nakita niya ang kanyang amang kumakain cereal na may dugo, nakita niyang nag-shove ito sa buto, at nakita niyang sumulat ito tseke para sa kanya gamit ang umaagos na dugo. Tumakas lamang si Christopher nang hindi na niya kayang harapin ang katotohanan nilikha niya, isang bangkay na gumagalaw dahil sa routine. Siya ay nahatulan habang buhay na pagkabilanggo, ngunit ang tanong na nananatili sa ating budhi ay ito, gaano kalaki ating buhay ang tunay na may kamalayan, at gaano kalaki ang bahagi natin na isa lamang multo paulit-ulit na gawi. Tayo ba ay mga kaluluwang may malay, o mga multo lamang routine na umaarte sa isang entablado laman at buto, kahit na ang lahat sa paligid natin ay guguho na? Ito ang The Shadow Files. Kung sigurado ka ngayong araw na hindi ka lamang isang machine na nag-uulit mga gawing walang buhay, mag-subscribe sa channel, i-like, at ibahagi ang iyong opinyon sa comments. Sa tingin mo ba ang ginawa ni Peter ay pagpapakita pagmamahal ng isang ama, o isang biological mechanism lamang? Ang iyong interaksyon ng dugo na nagpapanatili buhay sa channel na ito sa mundo mga anyino. The Shadow Files.